Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? From the office of the Vice President, she's still the Vice President. The Exactly. reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all due respect with my colleague. It's your prerogative, Madam Vice President. Madam Chair, as I said, all questions about all documents inside the Commission on Audit is best to be directed to the auditors or the representatives of COA in the budget hearing. Pero ang nakalagay sa Joint Circular Number 2015-1 issued by DBM and COA that it should be dispersed to the Special Dispersing Officer. Madam Chair, this is the confidential funds is a subject of articles of impeachment from the House of Representatives, and I would not like to discuss the defense strategy, particularly because the prosecutors will come from the House of Representatives. Final question. No, Ito na I'm po sorry. yung last one. I'm sorry. Hindi na po siya That's part the of last question. Madam Yes, Chair, I'm po, sorry. Mr. Chair. I'm sorry, that's the last question. Madam Chair, may I be recognized? Yes, Senior Deputy Minority Leader. I move that we terminate the budget hearing on the proposed budget. Second. Second. The motion. Second the motion. Budget hearing for the office of the Vice President is hereby terminated. Thank you very much. Alright mga kababayan, so samahan nyo po ako mag-reaction video dito nga po sa nangyaring hearing kanina po dito po sa House of Representatives kung saan tinalakay po nila itong proposed budget po ng OVP ngayong 2026. At sa mga oras na ito mga kababayan, nakita nga natin ang ilang post sa social media kung saan inaprobahan na po ng Kamara itong budget po ng OVP para po sa 2026. At talaga namang tunay kong hinangaan ang katapangan ni Vice President Sara Duterte, no, yung kanyang pagpunta mag-isa po dyan sa hearing at humarap po dyan sa mga mambabatas na alam niya naman, no, na matagal na pong tumutulig sa kanya at sa pamilya po ng Duterte. Pero makikita nyo pa rin po na naging maayos po yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa lahat ng mga tanong na ibinato sa kanya. Although yung iba po ay hindi niya na sinagot dahil ito po ay irrelevant naman. No? Dapat kasi talaga ang pinag-uusapan dito mga kababayan is tungkol lamang po dun sa budget po ng OVP para po dito sa 2026. Samantala, mapapansin po talaga natin na dinadivert po talaga lalo na itong Kabataan Party List Representative na si Rene ko yung patungkol sa paggamit po doon sa budget po ng OVP para po sa security, sa mga staff at sa mga travel po ni Vice President Sara Duterte sa abroad at maging dito sa local. So nilinaw po ni VP Sara na wala pong ginamit na pondo na galing po sa tax o sa gobyerno, sa public fund na inilaan niya po para sa kanyang mga personal trips. At kanina nga mga kababayan ay hindi din nakaligtas si VP Sara Duterte kung saan inusisa po netong si Kabataan Representative Rene Co yung kanyang mga security at staff na nakakasama niya po sa kanyang mga biyahe, no. At according nga po kay VP Sara, ito pong security niya ay dalawa lamang po. Pero nabasa ko po kasi sa isang article na talagang required po talaga na magkaroon ng security yung mga high-ranking official kagaya po ng Vice President natin dito sa Pilipinas. According nga po sa ating na research, 10 hanggang 20 katao po yung pwedeng bilang ng security ang pwedeng maitalaga po sa isang high-ranking official. Depende po ito sa lugar, sa sitwasyon o sa threat ng isang public officials. So in this case mga kababayan, sinabi naman po ni Vice President Sara Duterte na dalawa lamang po yung kanyang security guard, pero marami pa po, no. May tinatawag po kasi tayong sa convoy, sa mga mag-a-assist po sa kanya na talaga namang may mga naka-back up din po just in case na kailanganin po. At ito po ay protocol mga kababayan, na ito po ay itinalaga ng PSG at ng PNP, no. So lahat po ng high-ranking official ay may mga security po talaga yan. Kahit sabihin pa kasi natin mga kababayan na sila po ay may private na lakad o private
trip, kinakailangan po talaga ng security. Dahil hindi na po sila ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, no? Dahil sila po ay may katungkulan, lalo na po ang pangalawang pangulo na siya pong hahalili kung sakaling hindi na kayang mamuno, kung sakaling may sakit o mamatay ang Pangulo ng Pilipinas, ay siya po yung pangalawang Pangulo na hahalili po, no? At hindi naman pwedeng mapahamak din itong pangalawang Pangulo dahil maaaring magkaroon po tayo ng problema po sa ating bansa. So after po netong naging hearing ay nagpaunlak po si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng press interview, no? At doon nga niya po sinabi na siya po ay nagtimpi lang, no. Kumbaga hindi niya na din masyadong binanatan itong mga kongresista na ito, itong mga humarap sa kanya dito sa hearing, kasi ayaw niya na masyado pang palakihin pa itong issue na ito dahil naaawa na din po siya dito po kay Sir Alvarez, no. At ito nga mga kababayan yung nangyari ngayong araw na to, at finally ay naaprobahan na po itong proposed budget po ng OVP na nagkakahalaga po ng 903 million, no, na magagamit po ng OVP. At alam naman po natin na ang OVP po ay napakarami din pong activities na ginagawa, kagaya na nga po dyan ang libreng sakay, pagbibigay din po ng mga ayuda sa oras po ng mga pangangailan, kagaya po ng bagyo, mga pagbaha na nararanasan natin dahil po sa pangit na flood control dito po sa ating bansa. At alam naman po natin mga kababayan na ang OVP po ay nagsusumika po, no, upang tugunan yung mga pangangailangan din po ng mga mahihirap nating mga kababayan, no, sa abot ng kanilang makakaya. Isa na po na sa nagustuhan ko dito is yung kanilang tree planting na hindi masyadong napag-uusapan yan, no, dahil hindi po dyan masyadong nakatutok yung ating mga mainstream media, which is talaga namang dapat din pagbigyan ng pansin at pagtuunan ng pansin, no, dahil sa panahon ngayon na madalas na po yung pagbaha, no, makakatulong po itong pagtatanim ng mga puno, at dapat i-educate talaga yung mga, lalo na yung mga kabataan, na kahit isa man lang sa atin sa ating buhay, no, makapagtanim tayo ng isang puno man lang. Overall mga kababayan, napakaganda ng ipinamalas at pinakita ni Vice President Sara Duterte dito po sa naging hearing, dahil nag-show up po siya kahit siya lang ay mag-isa, at laban po sa napakaraming kritiko sa kanya. Actually nandito nga kanina si Franz Castro, yung best friend niya, yung BFF niya, at nanonood nga po dito sa eksena, no, na mataan din po natin dito si Representative Percy, at talagang kita nyo sa kanila, no, na tahimik lang halos, at dalawa nga lang yung tumira sa kanya dito. Ito nga si Representative Tino at itong si Reneco. At yun nga mga kababayan, actually habang pinapanood ko itong hearing na to, medyo very observant nga tayo, no, dahil nga kung mapapansin ninyo, si VP Sara lang yung halos mag-isa, halos wala siyang katabi, wala siyang coach, walang nagsusulsul sa kanya, at talagang sinasagot niya, hawak niya lang yung kanyang cellphone, at talagang na-justify niya naman mga kababayan yung kanyang mga nagastos at saan napunta itong budget po nung nakaraang taon. At binigyan din niya din po mga kababayan na kung hahanapin talaga yung mga resibo, yung COA na po yung talagang puntahan nila para mas maayos at best nga, kumbaga sinabi niya, yung masagot yung kanilang mga katanungan. At ito lang mga kababayan, no, nairaos na din po itong budget po ng ating OVP, at umaasa tayo na itong budget na to ay makakatulong pa lalo dito po sa mga programa po ng Office of the Vice President, at sila po ay hindi na mahirapan pa sa pagtugon po sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. So again mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood, at please don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated po kayo sa mga upcoming reaction video natin sa mga nangyayari po dito sa ating bansa, lalo na yung mga current events po, no. So sisikapin po natin na magkaroon po everyday
ng reaction video. Please comment down below din mga kababayan kung ano yung opinion ninyo dito po sa inyong napanood at narinig ngayong araw na to sa hearing. At kung gusto nyo pong mapanood yung kabuuan ng naging hearing po para mabigyan po kayo ng mas detalyadong konteksto sa nangyaring hearing kanina, ay bisitahin nyo po yung House of Representatives, no? Lalo na dito sa hearing po nila yung Committee on Appropriation po ng Office of the Vice President. Muli maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.